Kung miss ang umangkas, mabilis pa sa bus. Kahit sasakya'y walang gas, sa chicks laging may alas. Miss, sakyan mo na ako. Looban man ang paroroonan, pumadyak man hanggang labasan. Walang uurungan, basta usapang harutan. Love, pwede na? Yan si Papa! Cool. Hanggang labasan. It's time for Papa Jack. It's time for Papa Jack. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. So you better not dial 8326171. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. 8326171. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. Papa Jack always number one. Kahit TLC ay walang katulad. Papa Jack always bring the fun. At dito lang yan sa 90.7 Love. Huwag nang magdalawang isip pa. Kung may problema ka, tumawag ka na kay Papa Jack. Kung problema sa pag-ibig yan, ikaw ay papayuhan. TLC na. Love problems? Mahal ko siya, pero masakit. Here's what you need. Take your time para malaman mo din kung sino sa kanila yung kayang magtiyaga, di ba, na antayin yung matamis mong oo. One call, Hello, Papa Jack? one friend on the radio. Nagkakaroon lagi ng turning point yan eh. May mangyayaring something big, di ba? At doon mo makikita kung sino talagang karapat dapat para sa'yo. It's time for you to discover Papa Jack. Mahal mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Ang oras sa bunga bulan, mga kaibigan ng Alaysia 9:01. Ngayon ay gabi ng Martes, 26, mga kaibigan. Taon ng 2013 at excited ako dahil ilang araw na lang, mga kaibigan, less than a week. Aba! Ay! Oh, excited ako kasi ilang araw na lang, mga kaibigan, ay Pasko na. Oo, Pasko month na. Malapit na mag-Disyembre, di ba? Inaabangan natin lahat yan, mga kaibigan, ha? Ang Christmas month, which is December, ang bilis-bilis ng panahon. Akalain mo yan, mga kapatid, ano? Kaunti na lang December niya. So, allow me tonight to greet you advance. Merry Christmas! Woo! Pa yung regalo. Eto na naman tayo, magkakasama na naman tayo, Metro and Mega, Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Eto na naman at buti na naman tayo ng pamorningan. Tayo magkakasama na naman upang pag-usap-usapan, pagnilay-nilayan at pagdiskitahan ang mga problemang pampuso na kinakaharap natin na alam mo ng solusyon. Gusto mo pa magtanong? Naku, ikaw talaga, bruwag ka. Tsura na ito. Mga kapatid, ang number ko po ay 832-6171. Ulitin ko lamang 832-6171 or 1-800-10-100-5683. 832-6171 or 1-800-10-100-5683.
Ang aking Facebook account ay facebook.com/papajackontlc or facebook.com/papajackontlc907 or twitter.com/papajackontlc. Yung Facebook ko merong 907, yung Twitter ko, wala. Plain lang, plain. Sige na, kung naandyan ka na, di umpisahan na natin. Tawag na dali ha, at magkwentuhan na tayo ngayong Martes sa linggong ito. 26 ng Nobyembre. Welcome to TLC. True Love Conversations. TLC. Ay, nako. Balita ko yung traffic na naman sa labasan. At, samot-saring mga amoy na naman, ang sinisinghot mo, kuya. Mabango ba yung katabi mo? Yan ba yung tipo ng chicks na maghapon ng pawis pero amoy halimuyak pa rin ng bulaklak? Pati mga ganyan, no? May mga nilalang mga kaibigan na yung maghapong sa labas, baka napapansin ko lang kasi, madali ako mapanis. Minamati ko lahat ng mga kuya na sinuwerte sa katabi ngayon, yung tipong may katabi sila na na chicks-chicksan at ang bango, di ba? Nakadagdag yan, so kinaganda mo yan, gano'n. Nahiisip ko lang, bakit ba tsuran tong isang to? Oo. Napag-isip-isipan ko lang. Hello po, ayan, sa mga nilalang mga kaibigan na merong katabing magaganda ngayon, malalo't magaganda yung amoy. At binabati ko din mga kaibigan yung mga binata na naka first base na sa diskarte, yung mga tipong maliban sa pagtabi, kung sino mang katabi nila, ay, nako. Oo, ha? Meron na siyang malupit na pagkindat at miss. Saan ka baba? Sabay na tayo. So, yan. Kinagwapo mo din yan, ha? Paki-explain, love you. Ay, nako. Ay. Kamusta maghapon ninyo? In love? Oo. Makulay ba ang paligid? Bigla-bigla ba na yung mga araw-araw mong dinadaan ng mga bulaklak? Ayan, papuntang office nyo ay na-appreciate mo bigla today? O, kasi, ganun daw pag nagmamahal tayo, di ba? Oo. We are really attached with the colors, di ba? And flowers and butterflies and bees. Nagiging chasey tayo. Makiso ba? Ay, nako. Tawag na, sige na. Kwentuhan tayo, ha? 8326171 or 1-800-10-100-5683. Ay, nako. At, may caller na tayo, nasa kabilang line na mga kaibigan. Ang ating caller, hello? Hello, Papa Jack? Hi, good evening. Papa Jack, first time po nakatawag. Hi, kamusta? Okay lang po. Okay lang. Hi. Ano pangalan? Darlie po. Darlie. Opo. Bakit kinapos pa ng N? Sana binuo nyo ng Darlene, gano'n. Ayaw ni Mama po Di ba? Parang kinulangan nyo pa ng ng isang letra. Oo. Oo nga po. Nakabahan ako, Papa Jack. Nangangain ka daw, joke. Nangangain ako. Opo. Hello, Papa Jack. So, alam mo na nangangain ako, tumawag ka pa. Joke lang, Papa Jack. Magpapakain ka sa... Kinakabahan po, Papa Jack. Ha? Magpapakain ka sa akin? Hindi po. Kapag alala, busog ako. Darlie, ilan taon ka na ate? 17 po. 17. Opo. Talaga? May baby na po. Oh, di ba? Binida agad. Proud ka dyan, ano? Si Darlie ay 17 years old. Taga saan? Taga Quezon City po. Saan sa Quezon City? Sa Villa Beatriz po, sa Montessori. Montessori? Opo. Yung school na nagsara? Oh, yung ginibala, Papa Jack. Hindi, huli ko nakita kasi wala na yata operational pa rin ba? Po? May nag-aaral pa rin? Wala na po. Ano po yun? Dinimolish. Di ba wala na?
Opo. Sa Commonwealth yan, di ba? Opo. Oo. Gala ka talaga, Papa Jack, Hindi, ha? alam ko lang tawid yan ng ano. Ever, paglagpas mo. Ayan na, alam mo, Papa Jack, Ano ha? ba yan? Pag alam, gala na kagad. Ay, pisti. Ilang buwan na yung baby mo? Ilang taon na? Ano po, mag-3 months po sa 1. Ay, sa December 1, 3 buwan ka na may anak. Opo. 3 buwan ka na may supling. Opo. So ano dahilan, ba't may supling ka na? Wala po, kinati po ako po, kinamot ko po ako. Ang pinakamot ko po yung anes po ng boyfriend ko. Nakikinig siya kay Papa Jack. Ay, kayo pa rin. Opo. Andito po siya ngayon sa house. Pinanagutan naman niya yan. Oo naman. Talaga? Oh, nakikinig nga sa sampalin mga Papa Jack. Ba't di ikaw? Ba't nag-uutos ka pa? Gagawa ng kasamaan ako uutosan. Di bakit? Ano tingin mo sa akin? Ha? Sure mo? Totoo. Sure mo? She's a vegetarian. Sure Pogi mo, Papa Jack. Ha? Ang pogi mo. O sige. Nai-imagine. Siguro kaibigan ka ng nanay ko. Close po kami. Yan din sabi ng nanay ko sa akin, anak, ang gwapo mo ngayon. Nung Wait lang po, wait lang, Papa Jack. Oh, yung baby. Makahoy naman to. No. Ano yon? Iniwanan po yung bata, walang kasama. Sino yon? Yung asawa ko po. Ako yun ah. Oo nga Nasa eh. nanay niyang kausapin ko. Baliw siya, Papa Jack eh. Pumatol ka sa baliw, di ano ka? Hindi ako baliw, Papa Jack, ha. Paktay ka diha dong dayo. Ate, Apo. 17 ka pa lang, may baby ka na. Opo. Yan, sige. Ito-tweet ko lang sila ng pangalan mo ha. Sige po. Oo. Baka inaantay nila. Sige. Naghahang kasi yung Facebook ko ba? Di ko alam kung bakit. May Facebook ka ba? Meron. Add nyo ako, Papa. Ay, add tuloy. Ikaw, i-like mo ako yung Facebook ko. Opo naman, nakalike. Nakaabang na nga po eh. Nakalike na? Ako unang magko-comment, Papa Jack. Mablock nga kita. Ay! Ah, ganun Grabe pala ha. naman yun, Papa Jack. Ano ba ngayon? November, kakasabi ko lang, 26 pa lang ano. Oo. Pwede kakapanganak mo lang pala, no? Opo, na September. Oo. May tahi ka pa? Meron. Magaling na, Papa Jack. Pwede nang sundan. Joke. Yung sana tanong ko, inunahan mo ako. Alam ko yung buhay. Tatawa kasi ako, Papa Jack eh. Ikaw ang aking caller number 1. Ayun po. Sige. Tinutweet ko lang sila ha. Naabangan ko nga, Papa Jack eh. Bilinak na kita, loko. Paano spell ng pangalan mo? D-A-R-L-Y. Darly. Opo. Nagtipid pa kayo ng isang pangalan. Ikaw ay 17. Opo. At taga QC. Opo. Sige. Okay na? Opo. Okay. Anong sabi ng magulang mo sa maagang pagiging nanay mo? Sabi, Siyempre- anak, we're so proud of you. Ganon, ha? Wala namang ganon. Siyempre po galit na galit. Yung tipong halos katayin ka, no? Opo. Oo, Hindi kaya- nga pinansin nandito eh pag... Kaya lang ang maging proud sa nanay mo. Normal yun. Baka kayo pa may gana magtampo. Sige na. Hingi ka ng advice. Opo. Kwentuhan mo ako baka sakali maitulong ako sa'yo. Total nakikinig sa Papa Jack. Para gusto mo? Para matagusan siya sa advice mo. Bakit nireregla siya? Hindi. Kailangan niya matagusan, ano? Bumili ka ng tampons. Iba itong masakit. Hoy, eto, matagusan ka. Eto ang tampons. Eto ang wid-wid. Sige na, ate. Kasi po, Papa Jack, yung asawa ko po, masyado po siyang kampante. Na mo nga po, iniwanan nga po yung baby mag-isa sa kwarto. Masyadong kampante. Oo nga po. Paano ba ano ba ang kahulugan ng kampante sa'yo? Parang baliwala lang po sa kanya, piling binata. Feeling binata. Gaano katagal ba kayo naging magjowa? 2 years and 10 months po. 2 years and 10 months. 17 ka ngayon. Tama? Opo. So, ibig sabihin, ate, dahil 17 ka ngayon, 15 pa lang, kayo na. Opo yata, 14 po. 14, ano? Opo. Malandi ka rin kasi, ano? So, anong tawag sa'yo? Mabait?
Makate. Di ba? At least alam mo, no? Oo. Ay, sa lahat ng ayoko yung pinaplastic ako eh. Kasi naiinis ako eh. Oh, prank, kaya ako, Papa Jack. Oo, di ba? Oo. At, ang reklamo mo sa kanya ay masyado siyang kampante. Opo. Sa palagay mo, ikaw bilang babae at nanay ka na, kailangan maging mature ka sa pag-isip mo, ha? Opo. Sa pagtawag mo sa akin, meron kaya ako maitutulong sa ugali ng asawa mo? Meron po, baka sakaling matauhan. Bakit? Kasi nga po yung ugali nga po niya, Papa Jack. Hmm. Hindi ko po maintindihan. Ilang taon na ba siya? 19 po. 19. Yan Opo. lang. At anong trabaho niya ngayon? Wala po siya, kakastop lang po ng trabaho. Sinong pinagkukunan niyo ng pambuhay ng bata? Sa ngayon po yung family ko po. Ganon. Gano'ng katagal na siyang walang trabaho? Siguro 1 week pa lang po. 1 week pa lang. Opo. 1 week pa lang may ganito ka ng attitude. Hindi po. Ha? Alam mo, ikaw kasi, Darlie, Po. bago kayo magjowa, di ba bagong relasyon ito, hindi makakatulong yung pagiging impatient mo. Opo. Di ba? Opo. Dapat talaga maghanap buhay siya. Tama, mali? Tama po. Dapat talaga may gawin siya para taguyod yung bata. Tama, mali? Tama. Pero dahil ikaw ang kausap ko, gusto ko maintindihan mo itong sasabihin ko, ha? Opo. Kayong dalawa kasi, nag-a-adjust kayong dalawa. Ha? Opo. Wala naman siguro sa inyo ang nagdaan na sa ganito. So, tama naman yung concern mo, ate, pero hindi ata makakatulong, ate, na sa ibang tao mo sabihin to na parang magyayabang ka pa. O may pag-aangas ka eh. Napansin mo ba? Medyo po. Oo, di ba? Ako man ang mister mo, nakakawalang ganang magsakripisyo pag ganyan asawa. Ha? Opo. O, wag natin kaliligtaan na kaya ka. Pero I want this to be a lesson sa lahat ng mga malalandi, ano? Di ba? O, lalo't yung mga bata, yung mga kabataan na hindi mo rin makinig sa magulang, inuuna yung kate. Ito nga abutin ninyo, mga kaibigan, di ba? Gusto ko maintindihan mo na yung senaryo mo. Normal ito, ate. Yung struggle na pinagdadaanan mo, very normal ito. Opo. Very, very normal. Kasi unang-una, hindi ka nakinig eh. Tama? Tama. Oo. Hindi ko sinasabi sa ito para magsisiyan pa tayo. Wala tayong magagawa eh. It's all been said and done. Diba? Okay. May anak ka na. Sinasabi ko sa ito para humaba yung pasensya mo. Alright? Oo. Alam mo ate, parehas kayong stubborn ha. Parehas kayong parehas pa kayong hindi mature sa mga desisyon ninyo. Kasi kung mature ka sa desisyon ninyo, hindi kaya abot sa puntong ito eh. Tama? Oo nga po. Oo, nandiyan na kayo ate. Ayaw natin na yung maliliit na bagay, yung pagiging immature nyo, maging dahilan na magkaumayang kayong dalawa. We don't want that to happen. So, you know what you need to do? Po. Instead of doing things like this, inspire mo na lang yung asawa mo. Ikaw, mag-inspire ka sa kanya, hindi yung, Papa Jack, tumawag po ako kasi para matauhan yung mister ko. Imagine the impact it will give to him. Sige nga. Ako yung lalaki, ano maiisip ko ngayon? Sara ulo naman tong asawa ko, tinawag pa ako sa radyo. Di ba? Di ba? Pwede mo na akong kausap, pwede mo niya ako lambing. Tama? Tama. Oo. So, hindi maganda ate. Do not embarrass your partner. Opo. Yung mga pagkakataon na you can embarrass your partner, tutulungan kita ako. Ang galing ko sa ganyan, di ba? Mamahiya ng mga manyak at mga siraulo. Hindi ka naman tinakbuhan. 1 week lang trabaho ate. It's not enough reason for you para ate i-pin down siya, i-corner siya, di ba, sa pagkakamaling, di ba, parehas yun ang pinagsaluhan. Opo. Alright? I know you're 17 ate. Di ba? Pero hindi na kasi pwedeng yan ang dahilan. 17 kasi ako. No, hindi na pwedeng dahilan niya. Kasi kung yan ang magiging dahilan natin, kaya magiging absuelto ka sa mga bagay-bagay, di sana ate, hindi ka nagpaubad ng panty mo kasi 17 ka. Yung nga, nalagpasan mo yun eh. Tama? Tama. Ngayon ka arte. Hindi lahat hirap. Hindi lahat sarap, may kasamang hirap. Tama. Naintindihan natin. Opo. So, malinaw ba kung ano sinasabi ko sa ngayon? Malinaw na malinaw, Papa Jack. Ano sinasabi ko sa anong pinupunto ko ngayon? Na maging inspire ako sa mister ko. Diba? Don't do this. There are para sa akin may katanggap-tanggap na mga dahilan, 'di ba, para ang ating 'di ba yung kastiguhin natin ang ating mister kung yan asawa mo, tama? May mga katanggap-tanggap na dahilan. Pero may mga dahilan natin na bago mo gawin, isipin mo naman asawa mo to. Well, this is the father of your kid. Kasi Papa Jack din naman, nagmali din naman siya. Gaya ng Yun ang iniiwanan niya kami ng tumatambay pa rin siya. ate, nag-adjust kayo eh. Tama yan ate. Very legit yan. Very legit yan. Very legit yan.
Tapos, ito hindi niya pa ako yung, tinutulungan. kaya mga babae, mag-isip-isip ka ba babad ng panty, ha? Kasi sa relasyon, pag nanganak ka, nabuntis ka ng anak ka, ikaw yung walang choice, eh. Di ba? Let's be realistic about this. Ginagawa lang niya yung ginagawa niya sa 19-year-old, tama? Apo. Yun ang dapat na ginagawa ng 19-year-old, di ba? May bumabarkada. Eh, hindi, nilagpasan niyo yung part na yun, eh. Nagpaka, di ba? Apo. So, teach him, ate, ba na mas magustuhan niya, tumambay sa bahay kaysa makasama ang kaibigan niya. And by doing what you did tonight, Apo. itong kaangasan mo sa pagtawag sa akin, you are not teaching your guy to stay at home and just be with you. Oh. Be wise. Ikaw yung babae sa relasyon na ito. Alright? Apo. Huwag kang maging nagger. Feeling ko nagger ka, eh. Hindi, Hindi ba? Hindi. Ano tong ginawa mo ngayon? Nag. Ha? You will go, di ba? You will go some extra length, ate, para lang para malaman na lahat na ikaw yung victim. It will not help you. Bagong relasyon kayo, bagong mag-asawa kayo, adjust properly. Naintindihan mo? Opo. Oo, maging ka, ate, maging tahanan ka ng iyong mister. Ang tahanan ay pinupuntahan kapag gustong ma-comfort. Tama, mali? Tama. Oo, kung ganyan ang asawa ko, gusto kong ipahiya, ba't ako uuwi ng bahay? Tatambay ako sa kanto. Naintindihan mo? Opo. Oo. I'm teaching you damage control natin. This is damage control. So, you better be good with your husband. Okay. Inspire him. Teach him to feel good about you. Diba? Teach him to like home more than his friends. Alright? Okay. Oo. Ikaw kasi kausap ko. Kung siya ang kausap ko, I will tell him the same thing. Nakikinig po siya, Papa Since Jack. nakikinig siya, ikaw naman kuya, alright, makisama ka ha. Tandaan mo, nung hinuhubad mo ang panty nito, marami kang pangako. Ngayon, nandito na yung dapat mong pagkatuparan ng pangako mo, panahon na para patunayan mo yung pinangako mo. Di ba? Opo. Hawi mo nga siya, Papa Jack, umiiyak yung baby. Ha? Wait lang, Papa Jack, Nasaan yung mister? Asan siya ngayon? Wala palang kausap. Nagkapadi pala ng bibig. Oo. Ayan. Hello, Papa Ayan. Jack. Oh, hello, ate. Sensya na tagalan. Asan siya? Nagpunta? Ewan ko po, lumabas po. Oh. Kahit ako lalabas ako ng bahay at ibawag ka. Kasi, 1 week pa lang siya walang trabaho. Tama? Mahigit 1 week po. Oh, di ba? Stop din po siya. Oh. Siyempre, kung sana ate, kung itong mga reklamo to, nagiging lihiti mo ito, sana, kung bago mo pinahubad panty mo ate, pinaghandaan niyo ang bukas. Hindi eh, parehas kayo makatit malandi eh. Tama? Opo. So gusto kong sabihin sa ate na itong problema ganito, normal sa inyo to, pagdadaanan niyo talaga to. At kung hindi ka matyaga, hindi ka patient, walang pupuntahan ng relasyon ninyo. Naintindihan mo? Opo. Oh, so wagaan ng Makate. Nato, Papa Jack. Oh, di ba? Andiyan na yan eh. Wala nang tayong gagawin eh. Oh, All you have to do is to be patient enough to go through the process. Alright? Opo. Oo, turuan mo siya ate. Ikaw magturo sa kanya. Ang buong katotohanan na nauuna kayo mag-mature when it comes to relationship, ha? Opo. Anong mensahe mo kung nakikinig mister mo? Andito po siya na ngayon sa katabi ko. Usapin ko nga yan. Kausapin ka daw. Bakit? Ba't ayaw? Ayaw mo daw. Kasabi mo lang si Papa Jack. May sabihin lang sa'yo. Okay na yan. Huwag natin pilitin, ha? Huwag daw pilitin. Oo, maging ka ate, di ba? Gamitin mo yung alindog mo sa yung sa yung advantage. Ano sabi? Shout out daw sa mga barkada. Sa birthday na tropa niya, baliw to eh. Di ba? Ate, hindi tama itong ginawa mo ngayong gabi, ha? Opo. Di ba? Kasi may mga tumatawag sa akin, tawag nito, Darly, para humingi ng tulong payo. Pero ikaw, ang naramdaman ko, the only intention niyo is ipahiya siya. Tama, mali? Tama. Tama ba yung ginagawa mong yon? Ikaw magsabi sa akin kung tama ba yung intention na yon. Naalin, Papa Jack? Ipahiya ang mister. Hindi po. Hindi, di ba? Huwag mo gagawin yun, ate. Opo. Alright? Opo. Anong mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Dahil katabi ko siya, Papa Jack, sana ilang beses ko sinasabi sa kanya, magbago na siya, puro siya tambay, kala mo ang pogi niya. Buti nga pinatulang ko siya. Ate,
Ikaw ba narinig mo yung pinayo ko o talagang ano? Narinig, Papa Jack. So, ba't ganyan ka magsalita Nasar lang ngayon? ako sa kanya. So, ba't ganyan ka magsalita ngayon? So, wala ka palang pinakinggan. Ikaw ba ang asawa ko, alis ako ng bahay kung ganyan ka? Hindi. Hindi mo ba na-realize ang coops ng sinabi mo? Yung Papa Jack, tatawanan pa ako, nakakaasar. Nakikinig ka ba sa pinapayo ko? Ipapalo ko yung telepono ngayon sa pader. Nakikinig ka ba? Opo. Ulitin mo yung sinabi mo? Naalin pa, nakikinig. Nilait mo siya, di ba? Kakalait mo lang sa... Tama ba? Tama ba yung narinig ko? Opo. So, maganda ba yung ginawa mo? Hindi po. Hindi mo nare-realize ang kapal na mukha mo ngayon? Ha? Nare-realize na po. Ha? Nare-realize. Ulitin mo nga sinabi mo sa akin ate. Sige nga. Kalimutan ko tuloy. Di ba? Buti pinatulang ko siya. Ate, tama, ganon? Ayaw nga. Di ba? So, meron kang angas na malaki ngayon, hindi mo nare-realize ikaw yung malandi. Pinaiwan kita na maging maayos ka sa kanya. Anong ginawa mo ngayon? Ha? So, wag kang magtaka. Kung hindi ka nakakatanggap ng matinong trato kasi matino ka makitungo? Ayun pala tingin mo sa kanya. Bakit nagpabot ka ng panty mo sa kanya? Sagutin mo ako, dali. Kung luging-lugi ka pala, di ba dahil buti nga pinatulang mo siya, ba't nagpabot ka ng panty mo sa kanya? Dali, pakisagot. Ang dali lang. Amin na nga. Dahil, Papa Jack. Dali lang. Ano? Muntik mo na murahin, no? Hindi, naagaw niya sa akin yung sale. Ate, you can no longer afford to act as if you're 17 years old. Kasi yan yung bagay na winaglit mo nung time na hindi ka nakinig sa magulang mo. Tama, mali? Tama. So, stop acting as if you should be treated like a 17-year-old girl na dalaga kasi may anak ka na. You have to be matured enough. At yung kaangasan mo na yan will not help you. You have to be wiser than that. Wala kang bait sa sarili mo. Wala kang bait sa katawan. May binibenta sa kanta per kilo, ba't di ka bumili? Isa pa. Ano mensahe mo sa kanya? Po, Mensahe mo sa kanya? sabihan ko na lang si Papa Jack dito. So yun ang gusto mo maiiwan sa amin. Po. Wala kang gusto sabihin ngayon sa amin. Sa lahat ng mga nakikinig. Sana huwag kayo mag-asawa kagad. Mahirap. Anong gusto mo mensahe? Ate, huwag ka mag-alala, alam nila yun. Minsan lang kasi nakakalimutan iba kasi nilalagay yung utak sa panty. Pag hinabad yung panty, nahubad din yung utak. Hindi na makapag-isip. Sige na, mag-alaga ka na ng anak mo. Ate, wag kang mayabang, ha? Opo. Wag kang maangas na parang ang swerte-swerte ng buong mundo dahil nakilala ka ng mundo, ha? Okay? Sige na, bye-bye. Sige po. Alaga mo yung anak mo. Nakainit ng ulo. Mga kaibigan, tawag sa akin number 832-6171 or 1-810-100-5683. Ulitin ko lamang 832-6171 or 1-810-100-5683. That's my number, mga kaibigan, ha? Alright. I appreciate you calling my show, mga kaibigan. But please call my show, di ba, for the proper intention. If you wanna humiliate someone, pipiliin mo kung sino yan, ate. Hindi yung gusto mo lang mamahiya ng tao, gagamitin mo ako. That's not the program is intended for. Mapa-English ako, bad trip. Pakilike mo yung Facebook ko, dali po, parang umiti na ako. Nakasimangot na naman ako. Hindi maganda na nakasimangot ako sa nagiging cute po ako. Baka mahawa ako, kasakit po ko ito. Nakabal na mo. May sakit po ako, mga kaibigan, na pag gumingiti ako, naiinis po ako, nagiging cute ako. Ang tagal may mahawa, wala pa. Baktay ka diha, dongday, sobra. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Sa mga mga kaibigan, sa mga kabataan na kaantabay, please,
Di ba? Isaksak nyo sa utak nyo at kukotin nyo yung sitwasyon ng caller natin kanina. Di ba? At unahin nyo makinig sa mga magulang nyo. Di ba? Unahin nyo makinig sa mga magulang nyo. Listen to them. Minsan, pag magulang, binawalan ka lumabas ng bahay kasi alam nilang gagawin mo, KJ pa sila. Sila pa yung masama, di ba? Sila pa yung sila pa yung bad trip. Di ba? Sa kanila ka pa naiinis. Pusang gala. Tapos, kapag pumalpak ka, sumabit, tatakbo ka sa nanay mo ngayon. Diba? Pupunta ka sa nanay mo, sorry po, pasensya na. Kung nakinig lang po sana ako sa'yo dati, di sana, hindi ako nahihirapan ngayon. Tasty. Hello? Hi, good evening. Wala? Ang sigla. Hello, Papa Jack. Nag-vitamins. Hi, ano pangalan? By the way, I'm John Lee. Question ba yun, John Lee? Tanong ba yun? John Lee po, John Lee. Ay, ano pong spelling po ng Chun-Li? My name is John Lee. It's Jaha. Hola. Hello? Hey, Hey, excuse me, you're breaking up. I can't quite hear you. Ay, sorry. What? Okay na po. Yeah, medyo socialing ko po. Wait lang po ha. hey, what phone are you using right now? Wireless po. Oh, really? Are you so far away from the base unit? Yes po, sir. Okay, that's not cell phone. That's just a wireless. Go back and be near to the... Cellphone po na wireless. Sorry po. Kulang. Okay. So, can you please go outside? Maybe go to the rooftop and so you can find better reception for us? Okay, sir. Okay na po, sir. Agad-agad nandiyan ka sa rooftop. Yes, of course. Hindi na makabilis. Talaga? Sige. Can you spell out your name for me? J-H-O Aha. N-L-Y. So John Lee. Yes, sir. Ayo po. Saan kinuha yung pangalan mo, ma'am? Actually po, sir, hindi ako babae, sir. Ay, talaga? Opo, sir. Siguro na-enhance ng yung voice ko kasi nga sa work ko as a marketing freelance. Wow, you I was captivated by your voice. Yes, sir. Thank you, sir. Walang ya. Sabi ko na dapat talaga umiiwas na sa mga phone pal. Oh, thank you for being honest. Ilan taon ka na? I'm already 22 years old po. 20? 22. Taga saan ka? Las Piñas City po. Las Piñas. Ba't ka napatawag Chun-Li? John Lee. Gusto ko na makahingi ng simple advice. Sige, simple lang. Loko ko, mga hihirapan yan. Malinaw, simple lang gusto mo. Yes, Papa Jack. Sige, simple advice. Yes, actually, Papa Jack, we know that yung mga yung mga gays, transgender, diba hindi accepted sa Pilipinas if magkaroon ka ng relasyon sa kapwa mo lalaki, di ba po? Let me stop you for a while. Apo. Okay. Let's not be hypocrite, ha? Apo. Okay, ate, yung assumption na yan, sa iyo lang galing yan, eh. Accepted po. Accepted. Opo. Pero sa akin po kasi, Papa Jack, pinaglalaban ko talaga kasi... Ma'am, ganito, kung ang premise po ng pakikipaglaban mo ay dahil hindi tanggap ang ganyang relasyon sa atin, baka wala ka sa Pilipinas. Kasi for all I know, tanggap ng kultura natin yan. We've come to a point na tanggap na natin yan. So I don't want to submit to your idea, di ba, na hindi natin tanggap sa Pilipinas yan. Maybe there will be people in your life that you have disappointed but not the entire country because you just referred sa Pilipinas. So, hindi totoo na sa atin ay hindi tanggap ang ganyang relasyon. Tanggap po. Opo, sige po. Thank you, Papa Jack. Ito po kasi meron yung something na kaya't nakapatawag po ako. Actually, kagabi, nakikinig kasi ako sa iyo, Papa Jack. Kaya na-realize ko na tumawag ako. Sabi ko, yung problem ko kasi ngayon, nagpa-process po ako ng papers ko papuntang ibang bansa po. And then, nag-meet po kami last November 4 sa province po sa Bacolod City.
Kasi nga, yung conversation po kasi namin through chat lang, through call, through text lang. Okay, hold on. Na-meet mo siya saan? Bacolod City po. Taga doon ka ba? Opo. Okay. Na-meet mo siya sa Bacolod personally? Yes po, yes po. We're talking about a guy? Yes po. Okay. Tapos, he's already 19 years. So, Okay. nakulisigpan ko rin. Kasi sabi ko, masyadong 3 years yung gap ko sa kanya. Pero hindi ko binabali yung edad kasi alam ko sa sarili ko na age is just a number when it comes to love. That's not completely true. But go ahead, go on. Opo. Yun po sabi ko. Tapos, nung nag-meet po kami, personal ko po na pinuntahan talaga siya kung saan siya nakatira. Nag-meet po kami dalawa. Nung unang kahiyaan kami kasi syempre first time. Pero nung time na nung gabi na nagsama po kami, banding, kasi kami pumupunta, nag-uusap po kami. So, banggit niya po sa akin na yung time na po pala na Ma'am, wait lang medyo malabo yung line mo. Oo, Ay, sorry po. Please find me a Okay good po. reception. Oo. Okay na po, Papa Jack. Okay na wala po. ka namang ginawa tapos okay ka ng okay. Opo. Please do something kasi wala ka pang ginagawa. Agad-agad okay na. Try to move around, please. Okay na po, yung signal. No, walang nagbago. Apo. Yun po yung ano ko po na nandito kami nung gabi, nag-usap po kami na seryosohan. Sabi niya nga sa akin, for 6 months natin na nagkakilala through Facebook lang, text and call lang, nahulog yung loob ko sa'yo, sabi niya sa akin. Okay. So, sa akin naman, sabi ko sa kanya, you know what, Kevin, first time pa lang kita nakita. May nararamdaman kasi ako sa'yo eh. Inamin ko na sa kanya na sabi ko, special ka talaga sa akin. Okay. Tapos, the following day na nagkita pa rin, halos 1 week po kami nagkita, araw-araw po kami nagkikita. Parang mas spend yung time ko doon na pagpunta ko ng Bacolod, not only po sa pag-process ng papers ko sa munisipyo namin, pero siya po So, talaga yung okay. unang dahilan. Ilalatag ko na maayos yung tanong mo ha. Ay, yung ano, nagkakilala muna kayo sa chat, Sa, ano po, Facebook? sa Facebook lang Okay. po. Opo. For 6 months, bago kayo nagkita. Yes po, sir. At nung nagkita kayo, sinadya niyo magkita o nagkita kayo ng hindi inaasahan? Tenext ko po siya. Sabi ko sa kanya, taba po kasi tawag. Sa taba, nandito po ako sa Bacolod. Anong tawag mo sa kanya? Taba po. Bad trip ka. Tawag mo taba. Yun po yung, Sige po, tuloy po. Okay. yun po yung palayo ko sa kanya. Sabi ko sa kanya po, taba, nandito po ako ngayon sa Bacolod. Hindi po siya maniniwala. Sabi niya, sure. Sabi ko po, nandito ako. Tapos, nandun po siya sa kasi pa po yung lugar po nila sa pa po, malayo pa po sa bahay. So sabi niya, antayin mo ako sa Sunday kasi pauwi ako ng boarding house. Ganitong oras tayo magkita. So doon po, nag-meet po kami dalawa na sa boarding house nila, tapos gala-gala. Tapos, But he knows all about you. Alam niya that you are a member of the po. third sex. Yes, sir. Okay. Yes po. Kasi ayoko pong na tinatago po ako sa sarili ko. Nahihirapan po kasi ako nung itatago mo. At saka hindi ako magiging masaya kung itatago ko kung ano yung personal ko. Good. Kung ano po ako. I support you with that one. Yes, sir. Alright. Tapos, the following day po, nakita kami. Sabi ko po sa kanya, spend ko na yung time ko sa'yo kasi hindi ko sure kung makakaalis na ako by January kasi nakaschedule na yung papers ko by January. Ang wini-wait na yung approval doon ng may-ari na inaplayan ko sa Qatar. Ito sabi niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, alam mo na-depress ako for how many months kasi nga naka-ex daw siya before. Pero nung nakita niya ako, nahulog yung loob niya. Talaga? Sabi ko sa kanya, sabi ko, siguro, una pa lang tayo. Okay, stop. Okay, I will not really go on with this kind of reception because it's unclear, it's not audible. Apo. Oh, it's not really clear. So please find me a real solution kasi when I ask you, hanap ka na magandang signal, di ba? Split second, okay na po. Ate, tumayo ka talaga at do something about it. Huwag yung agad okay na. Please cooperate because I want to stay on the line with you, ate. But if you will not do something about your signal,
I will just go to USA, ganun. Apo. Okay na, Papa Jack. Nandito na ako sa labas. Di ba? Okay na po. Last na to, ha? Suplado kasi talaga ako, ha? Okay lang po yun, Papa Jack. Alam ko Alam naman mo po kung bakit yun. ako suplado, di ba? Po, opo. Kasi Po. cute ako, ano ba? Oh. Ano mo maras ngayong sagot na, ano ba? Naiinis ako. Sige, tuloy mo na. Ayun po, Papa Jack. Tapos, nung time na umuwi na po ako, kasi pauwi na po ako, actually nabagyuhan ako, doon na-cancel yung flight ko, pero pinilit ko talaga na umuwi na ng Maynila kasi may project pa ako pagkatapos. Iyak po siya ng iyak. Sabi niya sa akin, "Bangit, uuwi ka na, tapos iiwanan mo na ako. Sure ka na ba na aalis ka ng ibang bansa?" Gano'n katagal kayo nagsama sa Bacolod, eh? 1 week po. 1 week tuloy-tuloy yon. Yes po, every day, every night. You stayed together, together skin to skin every night. Hindi naman po, Papa Jack. Wala pa Pero nangyari sa inyo? Wala pa naman po. Hanggang Kasi, ngayon? mataas po talaga? kasi respeto niya sa akin. Sabi niya, ayaw ko kasing binabastos yung katulad mo. Gusto ko, nire-respeto niya daw po. Okay. Tapos, yun nga po, nung time na umalis ako, sabi ko sa kanya, wag ka na lumingon sa akin kung lalabas na ako sa boarding house mo kasi iiyak ka lang. Hindi ko kasi, Papa Jack, ko bigilan. Umiyak talaga siya eh. Tapos, So, anong minahal niya? Okay, this is a very relevant question, but maybe you can enlighten me. So, ano daw nagustuhan niya sa'yo? yung pagiging simple ko daw po. Yung palangiti. Kasi ako naman yung tao kahit may malalim na problema sa buhay, dinadaan ko na lang sa ngiti. Oh, good yan. I like that. Okay. Opo, yun na po yung sinabi niya sa akin. Tapos, sabi ko sa kanya po kasi, 2 years lang yung tatrabahuin ko sa ibang bansa. Pabalik ako, pero sabi niya po sa akin, hindi ko yata kaya mag-antay for 2 years. Sabi ko, kaya mo yan. Pero, if ever man, makalis ako next year, magiging malaya ka kung ano magiging gusto mo. Kasi gusto ko lang naman, magiging masaya ka sa buhay mo hanggat makatapos ka ng pag-aaral mo. Kasi actually, Papa Jack, he's already to second year college. Ganon. Opo. When was the last time na nag-uusap kayo? Apo. When was the last time na nag-uusap kayo? Nung dumating ako ng Bacolod November 11 po ng gabi. Yan yung last time. Opo, yun na po yung pinakalas namin na nag-usap po. Hanggang ngayon. Bakit di na kayo nag-uusap? Actually, tumatawag siya sa akin. Kinakausap ko lang siya. Sabi ko lang po sa Okay, kanya. uulitin yung tanong. When was the last time that you talked? I Yung don't first care time if it's over the phone, basta nag-usap. When was the last time? Yung pinakalas po namin na nag-usap talaga, ito lang nung last 11 na po talaga. Kasi sabi ko sa kanya, pagbalik ko na Maynila, ayoko nang may conversation pa tayo. Kung tayo man, tayo talaga yan. Aantayin natin yung tamang panahon. Etyos yun. I think that's a very stupid statement. But anyway, tuloy. Opo, yan ang sabi ko sa kanya. Tapos, kanina tumawag po siya sa akin. O, di kanina pala yung last time. Hindi po. Kanina nagulat po ako kasi actually, hindi ko talaga alam na number niya na pala yun. Kasi nagpalit siya ng number para sasagutin ko lang daw. Umiiyak po siya sa akin. Sabi niya, pangit, para hindi ko yata kaya na hindi mo ako kakausapin hanggang pag-alis mo. Sabi ko, kaya Kailan mo ka yan. ba alis? By January na po, Papa Jack. Nakaschedule na po siya. Opo. Tapos, sabi ko sa kanya, kaya mo yan. Sabi niya, bakit mo pa kailangan umalis? Marami namang opportunity dito sa Pilipinas. Sabi ko, for the sake of my family and for the sake of my future also, gagawin ko. Hindi lang naman sa akin, hindi sa atin kung sakali pagbalik ko kung nandyan ka pa na nag-aantay sa akin. Yan po yung sinabi ko sa kanya. Tapos pero ngayon, Papa Jack, yung problema ko kasi bihira na po siya papasok ng school. Ang layo naman ang kinabayan mo sa problema mo, te.
Ang problema mo is that he feels bad about you leaving the country and then, di ba, ang tanong mo pala is bira siya pumapasok. Ano to? Hindi kasi, yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi mo dapat isalo yung pag-aaral mo sa ganitong setup natin sa relasyon kasi mahirap yan, mahirap yung hindi ka makatapos. Kailangan tapusin mo yun kung ano ka ngayon. Kasi mahirap. Unlike sa akin, kasi sabi ko, huwag kang gumaya sa akin. Kasi ako, sige ako, mag-aral ako ng TESDA, mag-aral ako ng call center. At least, may na-proud ako sa sarili ko. Ikaw na ginagastusan ka ng pamilya mo, tapusin mo, huwag mong sayangin yung panahon. Okay, sige. Okay, ganun na. Let's be clear, ano? What is it, diba? What is really your problem, ate? Kasi naguguluhan ako na ang kinuwento mo ay tungkol sa pagkakakilala niyo hanggang sa pag-alis mo, pero ang tanong mo yung pag-aaral pala niya. Hindi po yung ano, kasi sabi ko nga sa kanya, Papa Jack, sabi ko, wag mong ano rin yung pag-aaral mo kasi ako, nandito na naman ako, pero hindi mo kailangan irason sa akin na hindi ka dapat papasok. Kasi dahil sa akin, huwag mo idahilan sa akin na ganyan kasi magagalit talaga. Kailan kayo una nagkita? November, 4 ng gabi po. November 4 this year? Opo, ito lang po ng yun ito. November 4 this year, Opo. and you believe that you have the biggest impact kung sakaling hindi na siya pumasok? Yan nga po yung problema ko eh. Kasi sabi ko, Diba you baka allow him to make you feel guilty sa kapabayaan niya at naniniwala ka sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit hindi na siya mag-aaral, kung November 4 mo lang siya unang nakita? Yun nga pong Papa Jack yung paliwanag ko sa kanya. Sabi ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, baka mamaya sisisihin ako ng pamilya mo na ako yung nagsira ng pag-aaral mo. Sabi ko sa kanya. Pero sabi ko sa kanya po, sabi ko, Kevin, kailangan tapusin mo yan. Ay! Hindi mo pwedeng, Oh my God! sa kanya. Ang pangalan niya ay Kevin! Opo. Oh, nasabi mo na tulas ka without intending to say so. What happened? Now I know his name. Now I know he's Kevin. And Kevin is so mataba. Yun po yung sabi ko sa kanya. Tapos, yun lang po sabi ko sa kanya. Sabi ko, pag alis ko, tandaan mo palagi na nandito lang ako, mamahalin ka habang buhay. Kasi ako kontento ako sa iyo. Ikaw yung una-una ko nakilala na tinanggap ako ng buong pagkatao kung ano man ako. Minahal mo ako na hindi mo ako tinitingnan sa panlabas na anyo, kundi sa panloob na kaanyuan ko. Nakita ba niya yung panloob mo? Hindi naman po. Tinatanong ko lang siya na, naisip ko lang kasi panloob. Naisip ko lang, hala, baka nakita niya yung panloob mo. Ano kaya mangyayari pag nakita niya yung panloob mo? Baka amunin niya yung panloob mo. May panloob talaga. Pwede yun. Yan po yung sabi ko sa kanya. Tapos, ayun nga po, kanina tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, namimiss na kita. Namimiss ko na kausap ka. Namimiss ko na nakangiti ka. Yun ang sabi niya sa akin. Ganda mo Ganda mo. Papa Jack, actually, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko. Sa personal po ko talaga kasi gwapo naman po talaga ako. Hindi po ako mapagkamala na ba din talaga, Papa Jack. Feeling ko gwapo ka talaga. May ganun akong feeling kanina. Opo. Feeling ko ano ka, you look like a very pleasant gentleman. Problema, dami nag-aay. Nahiya po ako. I'm being honest, ha? Apo. Apo, yun po, promise po, kahit i-check mo ako sa Facebook. Ayoko nga i-check ka sa Facebook. Wag po, apo. Pero, Hindi po yan allowed dito po sa show na ito. Yan po yung sabi ko sa kanya. Sabi ko po, Kevin, kung alis man ako, tapos yung pag-aaral mo kasi, babalik naman ako, pero sagot niya po sa akin, Papa Jack, sabi niya baka daw hindi niya kaya mag-antay. What if daw po, kung magmahal daw siya ng iba, na malaman ko. Teka lang, stop! Bakit natin to pag-uusapan? Bakit tayo may issue whether kung magkaroon siya ng iba o hindi? Bakit kayo ba? Kami na po talaga. Kayo? Opo. Alright. Bakit hindi kayo nag-uusap?
Why do you prefer na to talk to each other kung kayo? Bakit inuuna nyo yung drama? Hindi po. Diba kasi kung kayo pala, and yet, ikaw mismo, you're 22, you should be more matured sa kanya, diba? Ako. Bakit mo inalaw at hinayaan na magpalit siya ng number at huwag kayong mag-usap? Anong trip yon? Hindi po. Kasi yung previous na number niya na ginagamit niya sa akin before na tinetext niya, tinatawag sa akin. Nung hindi pa nagkita, tsaka nung hindi pa ako umalis doon, yun talaga yung ginagamit niya. Ngayon, yung previous niya na number na ginagamit niya before sa akin, yun pa rin ang ginagamit niya, tumatawag. Sabi ko po sa kanya, pagbalik ko ng Maynila, bihira lang ako magte-text sa'yo, bihira ko lang sasagutin yung tawag mo kasi pagbalik ko ng Maynila, marami pa akong pinapatapos ng mga projects ko dito sa Makati, so hindi kita ganun maasikaso muna. Pasensya ka na, sabi ko sa kanya. Tapos yung tumawag po siya. Okay. Tell it to me again, kung bakit mula November 11 hanggang November 26 kanina, ay hindi kayo nag-uusap. Ano dahilan ulit? Yun po, kasi sabi ko, ayoko na siya munang makausap. Kasi para... Anong drama yon? Ayoko lang po talaga siya munang makausap. Paliwanag mo anong ang drama yon? Opo, joking. Seryoso ako. Anong drama yon? Hindi, kasi sabi ko po sa kanya, kasi lalo na po ngayon na may exam po sila yata sa school. Hindi. Yun po yung Tell me, kuya. din. John Lee, ano ang significance, ano ang intensyon, ano ang benefit nun? Diba? Apo. But kasi for me, kung kayo naman pala ng November 11 up until present ngayon, Apo. and you opted na putulin ng communication, and here he comes calling you, crying, na hindi niya kayang wala ka. So anong kinatagumpay at kinapunyagi ng November 11 hanggang 26 hindi kayo nag-usap? Opo. Anong significance? Purong drama? Nung sinabi ko po sa kanya kasi, sabi ko, pagbalik ko kasi ng Maynila, masyadong did ako sa project ko kasi may pinapatapos akong project. Sabi Unacceptable. Ko Apo. That's not acceptable? Opo. I mean, sige. Try ko maniwala dun sa idea na nagmamahalan kayo, pero sasabihin mo sa kanya na mula 11 hanggang 26, hindi kayo mag-uusap kasi busy ka. Ha? Hindi naman po sa pinapoint out ko na busy po ako. But Pero that's may time exactly din- what you're saying. Busy ka. Medyo, nung una po talaga pagdating ko ng Maynila talaga, for 1 week po talaga na loaded. Halos hindi ko po naano yung phone ko, hindi ko naasikaso kasi nga po. Well, may, stop. Apo. Let's not forget na bago ka bumalik ng Maynila, you committed yourself sa kanya na ikaw ay karelasyon niya. That's what you're telling me, tama? Apo, Papa Okay. Jack. So, ibig sabihin, may relasyon kayo, pero gusto mong tanggapin niya, di ba, na hindi mo siya makakausap kasi busy ka. You just kick him off your life. Hindi naman po kasi nagpaalam po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, kasi alam po niya noon, nung nandun po ako sa province, tinatawagan po kasi ako ng mga kliyente. Sabi ko, okay lang ba sa'yo na pagbalik ko kasi ng Maynila, masyadong loaded lang ako, pero don't worry, magte-text ako sa'yo. Pero minsan po kasi, nung dumating po kasi talaga ako, Papa Jack, dito sa Maynila, Monday to Saturday po, wala po ako tulog kasi nagsusupervise po ako ng project ko po sa Makati. Tinetext ko rin po siya, pero minsan po nakakaligtaan ko talaga na ma-text siya kasi yung more focus ko kasi po, doon muna sa project kasi nandoon yung pinaka-president po ng kumpanya po. Here, stop. Opo. You told me, from November 11 hanggang kanina, hindi kayo nag-usap. But you text him. Hindi po, nung before po nung 12 nung morning, tinext ko na po siya. Nung kinabukasan na, tinext ko na po siya. Sabi ko... Okay, gano'n. Sige, I will just be clear on this one. Kaya ko ito sinasabi, ate, because hindi ko lang matanggap na kung meron kang karelasyon, you will go 1 week of your life without a single text. Kasi kapag ang katwiran mo ay busy ka, hindi ka tanggap-tanggap. Bakit? Wala ka bang 2 minutes after mong magpupo? Diba, na pagkatapos mong kumain, bakit nagtatrabaho ka kagad? Hindi, you have that 5 minutes of sitting down, diba, na pwede mo i-text. Before you sleep at night, ate,
Hindi naman ura-urada na paggamot, tulog ka at naghihilig ka agad. You spend 30 minutes looking at the ceiling. Di ba tama, mali? Tama. And you tell me busy ka? Those are the moments you can text someone. Hindi po, Not unless nagpapanggap ka ngayon na he means so much sa buhay mo, and yet, hindi naman pala. Hindi po, Papa Jack. Kasi, sabi ko talaga sa kanya, itong week na to, pagbalik ko talaga na Maynila, busy ako. Pero nung last Sunday, nag-text na po ako sa kanya. Pinatext ko na po siya. Sabi ko, tapos na yung project ko, wala na akong problema. Tapos sabi ko, yun nga po, kasi nung time na tumawag po siya sa akin, tumatawag din yung ate ko, narinig niya na po na yung passport ko, may tinataka na po eh. Yun po yung kinagalit niya sa akin, na bakit daw hindi ko sinabi sa kanya na yung nakaprocess na daw po ako ng passport, ganun. Ano tanong mo sa akin, John Lee? Yun po yung sabi ko, ano po ba yung better way na, kasi ngayon, hindi niya po talaga matanggap na aalis nga po ako. Kaya yung sabi ko sa kanya, baka kung bago ako alis, uwi pa ako ulit ng probinsya para makipag-usap po talaga sa kanya ng maayos, na maintindihan niya po. Kasi naaawa po ako sa kanya ngayon nga, yun nga sabi niya sa akin, nalilate siya. Minsan di na siya pumapasok sa school. Dahil sa'yo daw. O nga po, kasi hindi na daw po ako nagte-text na ganun. Sabi ko sa kanya, nagte-text naman ako sa'yo. Pero hindi ko lang talaga minsan sagot yung tawag mo kasi minsan may ginagawa din ako. Pero wag mo isipin sana may pagpalit ka sa trabaho ko. Yun po sabi ko sa kanya. Pero sabi niya naman sa akin, intindihan kita kasi alam ko na loaded ka talaga nung bumalik ka eh. Kasi 2 weeks po kasi akong nawala dito sa Maynila ay may ongoing projects po ako. So yun po yung sinabi ko sa kanya. So naintindihan niya naman po. Nung last time, nung last namin na, nung last Sunday, tumawag siya yung number niya talaga yung ginagamit niya sa akin. Tumawag siya sa akin. Sabi ko sa kanya, wag muna tayo ngayon mag-usap kasi baka magalit ka lang kung ano yung i-share ko sa'yo na importante, na malaman mo na. Yun po yung time na nakikipag-usap po ako sa ate ko sa isang phone, tapos nakahang siya kasi sa kabila. Hindi ko nakalimutan ko napatayin yung phone ko, pero narinig niya pala. Yun po yung kinasama ng loob niya sa akin. Bakit daw tinago ko na yung passport pala, may tatakan na lang. Sabi ko po sa kanya, isasabihin ko naman sa Okay, stop. Apo. You were talking to him. Let's be clear, ha? Apo. And then suddenly, you were talking to your ate. Accidental lang po yun kasi yung... Okay, accidentally, Apo. you were talking to your ate while you were talking to him. And magically, di ba you talked about passports? Apo. And you claim na nakalimutan mong patayin yung telepono. Is that believable? Apo, nakahang po siya sa kabila, hindi ko napatay, kaya narinig niya. Is that believable? Opo, Papa Jack. Nakahang po talaga siya kasi... I have the feeling, ate, that, di ba, you played out a good drama, di ba, para ma-attach siya sa'yo. Sorry, ha? Papa. Oo, ha? Pasensya ka na, I know you're a gay, pero napapadingin ako sa kwento mo. Huwag ka bang galit sa akin, ha? A big part of this story, sugar-coated, di ba, to your advantage. Come on, man. Tell me a better story. Apo, yun po yun. Tapos, yun nga po ngayon, kasi tumawag siya kanina sa akin. Yun nga po sabi ko sa kanya, sabi ko, tuloy na talaga yung alis ko. Wala na akong magagawa kasi schedule na lang. Kasi direct po kasi yung hiring po eh. Hindi po dumanan ng agency. Direct po talaga. Doon po kami nag-apply talaga sa Qatar na yung sa may-ari po talaga. So, yun po, mabilis lang yung process. Yan ngayon yung inaano ko sa kanya. Kasi sabi ko, masakit din sa akin na marinig ko na malaman ko rin na meron kang iba pag sakali kung aalis ako. Pero sabi ko naman sa iyo, malaya ka naman kung sakali pag-alis ko. Gusto ko lang kasi maging masaya ka. So, how do you intend to go about your relationship, John Lee, pag-alis mo? Ang sabi niya, yun po yung pinaka-problema sa kanya daw. Sabi niya, paano daw po kami... Ikaw ang tinatanong ko. You answer my question, please. How do you intend to go about yung relasyon ninyo pag nakaalis ka na? Please answer my question. Sabi ko po sa
kanya, andito ako, mamahalin kita kahit malayo ako. You are not ko na answering my question. How do you plan to go about? Ano ang balak mo maging setup na relasyon nyo pag alis mo? Yung magiging set-up po namin, sabi ko sa kanya, may Facebook naman. Mag-usap naman tayo sa gabi. Ano nga ang plano mo sa relasyon ninyo? Hindi ko po siya iiwanan, Papa Jack, kasi alam ko siya lang po yung nagpasaya sa akin ng ganito. Hindi ko po siya iiwanan, Papa Jack. Okay. Let me summarize that for you. So, ibig sabihin nito, pag alis mo, magjowa pa rin kayo. Opo. Okay. So, pagdating mo sa abroad, kuya, busy ka na ulit. Hindi po. And you will have that another 2 weeks of your life not texting him because you're too busy to text him one sentence? Hindi naman po, Papa Jack. Binabase ko lang to sa kwento mo sa akin, ha? Because I find it really uncooperative na ikaw magkarelasyon kayong dalawa and then you tell your boyfriend, kung boyfriend mo man siya, na hindi ka makakapag-text kasi for 2 weeks magiging busy ka. And here he comes, di ba? Buying another number, calling you, and telling you na pag umalis ka, mawawala ko ng motivation para magtrabaho. Hindi naman po, Papa Jack. Diba? And tonight, diba? Tonight, you make me believe that you are so affected, diba, na hindi siya makapag-aral kasi apektado siya sa inyong paghiwalay, and yet, nagawa mong hindi mag-text sa kanya because you were too busy? Hindi po, tinetext ko naman po siya nung natapos yung project. Nagtitext na po ako sa kanya. Gabi-gabi po, araw-araw, gabi-gabi. You told me, kuya, na hindi kayo nag-usap. Oo, yung time na po yun na almost 1 week talaga, hindi ko siya kinausap. Tapos, pag tumatawag po siya hanggang ngayon sa akin, kanina ko lang po talaga sinagot yung tawag niya. Kasi ayoko po nga So kasi what makes you think that he will believe you, pag sinabi mo sa kanya that you are going to commit yourself na kayo pa rin, pag umalis ka, pag nagpunta sa abroad, kung nandito ka nga, di ba na libre lang ang mag-text, hindi makapag-text for 1 week. Please explain. Ayoko po, Papa Jack, ang hirap eh. Pero, sabi ko po sa kanya, alis ako. Pero tandaan mo, ikaw lang yung mamahalin ko. Ikaw na ikaw lang. Gagawa at gagawa ako ng paraan na makausap. Paano, kuya, pag dumating yung pagkakataon na busy ka na naman ulit, Hindi na. diba? And you're going to be busy again because you're gonna be abroad, there will be more pressure, diba? Mas mahal na mag-text, mas mahirap na makipag-communicate. How do you plan to go about yung relasyon ninyong dalawa? Hindi naman po, Papa Jack, kasi may sarili naman siyang laptop. May sarili naman po ako. That's not my point. Nung nasa Pilipinas ka, naging busy ka lang, hindi mo siya nagawang kausapin. Opo. Yun Diba? Dito lang yun, ha? Apo. Okay. Yun lang po yung pagkakamali. Balikan ko lang, ano? Kasi nagugulan ako sa kwento mo, Brad, ano? Okay lang? Apo. Yung kwento mo kasi parang ang gulo, kalat-kalat eh. Ang kwento mo kasi kanina, ang bungad mo sa akin, kaya ang pagkakaintindi ko kasi, iba, ang bungad mo sa akin is, alam niyo naman po, Papa Jack, sa Pilipinas, ang mga members ng transgender and bisexual at gays ay hindi tanggap. Apo. So yung statement mo na yon is complete drama. Kasi wala sa kwento mo ang may kinalaman doon sa sinabi mo kanina. Tama, mali? Tama po. So you just want to create drama. So, ngayon ako nag-iisip ako. Nung nag-usap kayo ng ate mo sa phone habang naandun siya, nakalimutan mo daw na nakikinig siya sa kabilang line. Apo, So it hindi ko makes me talaga- think drama din yun. I am not being creative here. I am just being analytical. Papa Jack, You hindi make po it ako- sound to me tonight as if you are very much confused. Diba? Dun sa kanyang well-being and welfare when you can afford not to text him for 1 week because you're so busy. Apo. Yun nga po yung Can we connect the dots? Or you just assuming, diba, na baka maniwala ako that you are that concerned sa kanya? Yan po yung pagkakamali ko talaga, Papa Jack, na hindi ko siya tinext talaga for 1 week. Kasi yun nga po yung rason ko sa kanya na busy kasi ako nung pagdating. Yun po yung pagkakamali ko. Accepted ko po yun na nagkamali po ako sa kanya. Pagdating mo sa abroad, at least may kanta na kayo, yung magkabilang mundo. Magkalayong agwat, kagawin ng lahat
Mapasayo lang ang tsokolate. Oy, Jairi Lim, nakikinig ka pala, ha? Nakikinig yung singer ngayon, si Jairi Lim, oh. Oh, May tatanong pala ako sa'yo, Paps. Hindi ko na natanong. Mamaya, pwede bang i-text kita? I-tweet kita. Ikaw na nakausapin ko. Ang gulo nitong si John Lee. Papa Jack. Nakanta pa si Jari, tsaka si Serge, tsaka si Clem. Ngayon lang nagawa ang car ko. Uy, social! Yan ba yung kulay lime green mong kotse? Tinan mo, alam ko pa yun. Stalker ako ni Jari Lee. Hello, Papa Jack. Ano? Ay, ayun po. Ayan po yung pinaka-ano ko ngayon kasi nga, na ano po siya, yung problema niya talaga. Okay, let's be realistic on this one. The two of you are lying to each other, pretending that you love each other so dearly, which in fact, I completely doubt. That's not completely true. And do not believe for 1 second na ikaw ang dahilan kung bakit siyang pabayan ng pag-aaral. He is being rebellious, di ba, sa kanyang mga magulang, and maybe you're the easiest excuse. That's not your fault. Go, di ba, go on sa plano mo sa buhay, mag-abroad ka. If you want to maintain yung relasyon yung dalawa, maintain mo. Di ba? If he will be cooperative. But you are not supposed, di ba, to slow down and stop your plans just because there's somebody out there sa Bacolod nagdadrama sa'yo na hindi daw mag-aaral dahil sa'yo? Come on! You've got to be kidding me now, boy! Uy, English. Parang Amerikano ako magre-react ngayon, ah. Pero nung kanina po, nag-usap po kami na dalawa. Sabi niya sa akin, siguro nga mga weeks once, natatanggap ko na rin na malayo ka na talaga. Sabi ko sa kanya, hindi naman kita papabayaan kahit nasa malayo ako kasi gagawa din ako ng paraan na makausap ka araw-araw. Di wala palang problema. O, yan po yung sabi ko sa Kung kanya. nakantabay siya, di ba, ang pangalan niya Kevin, di ba? Opo. Ano mensahe mo kay Kevin? Taba. Tama na kasi kataba-taba na yan, halata nga kami dito. Taba ka ng taba, nakakasagasa ka ng mga DJs. Stop it! It's hurting us. Especially me and somebody else from YesFM. Sige na, itawag ko na lang Let's sa call him, kanya. CL. Baba, ano na lang, baby ko na lang. Oy? Pwede yan. Yun. Baby ko, kung nakikinig ka man ngayon dyan. kasi Wait lang, alam ko- may format tayo, di ba? Ay po, opo. Anong format natin? Na ano po. Di ba, sabihin mo yung pangalan, baby ko, tapos titigil ka, may papasok na music, tapos, pag umina, tsaka katutuloy para magka-ratings ako, ha? Papa Jack, pwede ko ba ma-request yung song na na Moonlight Shine Over Paris? You know? Hindi. Tanong naman yan, di ba? Sinagot ko lang naman, di ba? Yun ang favorite ko kasi namin dalawa eh. Anong umpisa nun? Po? Anong umpisa nun? Ayun po, yung sinabi mo po. Ay, yung kinakanta mo po. Ano yun? Hindi ko kasi nagkakabisado din eh. Diba? Ano yun ba yun? Tama ba ako? Diba? Kanta yan ng aking idol si Paulo Santos. Oh, Ang bilis ng finger niyan. Yung pinaka-favorite niya song. You say you've been overseas. I say over where? You say just a holiday. My sensation, hey, yeah. I say I've been working late. Working overtime. Karir ko to. Haven't seen the sun since 69. Nangangarap na naman ako dito. Kaya idol kita, Papa Jack, yung galing mo kumanta. Lah, may nauto ako sa bagay na to. There's the moonlight shine on Paris after the sun goes down, baby. Nalagyan ko lang para gumanda lalo.
Papa Jack? Ayun na, anong mensahe mo sa kanya? Ayun, baby ko, kung nakikinig ka man ngayon, alam for sure, nakikinig ka dyan. Okay. Huwag mong isipin na kung lalayo ako, hindi kita mamahalin. Alam na alam mo na ikaw lang yung sa puso ko. Ikaw lang yung nagbigay na saya na ganito. Huwag mong isipin na pag umalis ako, makakalimutan kita. Diba sabi ko sa'yo, 2 years, saglit lang yan. Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the light Diba sabi ko sa'yo, pagbalik ko, graduate ka na. if you follow the sunset, Saka promise ko sa'yo na sa graduation mo, a-attend ko. Pagpipilitin ko, gagawin ko ang lahat. Pagbalik ko, makaka-attend ako sa graduation mo. Hindi ako gagawa ng bagay doon. Nagkakasama na mo. Gusto ko kasi araw-araw nakikinig ka. Araw-araw nakangiti ka. Basta yun ang bilin ko sa'yo. Tapusin mo lang yung pag-aaral. Kasi 2 years na lang. 2 years na lang yung nalakasin mo. Makakatapos ka na rin. Malay mo, pagbalik ko, dito pa magkasawa sa Manila. Ano daw? Tapos yung 2 years na. Wala naman ako narinig po. You're so chubby. Ay, chubby po. Kahit mataba ka, Hi! Stop it! Please keep on mentioning and mentioning and mentioning it over again. Sinasabi niya po kasi sa akin, Papa Jack, na kahit daw tumaba siya na tumaba, mamamahal ka Tama! daw Not! siya. Huwag nakikita ko gandaling sa timbang ang usapan. Meron ding mataba sabot maliban sa akin, oh. Bad trip na rin, eh, no? Pero sabi ko sa kanya, no matter who you are, mamahalin kita. Yuck! No matter who you are, even if you become dinosaur. Even if tomorrow you will be a hippopotamus or maybe a rhinoceros. Even if you will become a Tyrannosaurus Rex. Ang daw? T-Rex na lang. Sabi, mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Ay, gusto ko yan. I love it. Basta, sabi ko sa'yo, kaya mo yan, 2 years kaya mo yan. Kasi masasaktan ako pag salamin ko na may iba ka dito. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, diba? Sabihin mo na kung maaga kung sakali man na hindi mo ako kayang mahalin kung malayo ako sa'yo. Kasi ayoko na pagbalik ko. Makita kami kasama iba. Mag-graduate kami, mag-attend na iba. Nanay niya, tatay niya, ano ba? Sakim! Wala yung masasabi ko sa'yo. Pag naghanap ka ng iba, huwag kang umasa na pag nagkita tayo ulit. Ngingitian kita, pero hanggang dun lang yun. Pero ayoko makita kang iiyakan mo ako. Kasi, mahal na mahal ko ito eh. This is for you, mother. Ano ba yung Papa Jack? Because I want you to survive!
I want you to survive when you go to where are you going? What part of abroad? Ano ba yun, Papa Jack? Ano nga? What part of abroad nga are you going? Opo. Ano nga? Ano ba yun? Ano po? Ang bansa pupunta, abroad ka. Ano po, Doha, Qatar po. Actually, kasi yung sister, Doha, Qatar po. I want you to survive like this. Then and then, now go! I will survive! Shoot mo! Tama na tong kalokohan na to. I thought I was afraid I ate petrified, thinking I could never live without you by my side. But now I'm eating tortang talong. Ano, Papa Jack? Tortang talong. Tortang talong! Nakalimutan ang lyrics ng kanta ng parokya eh. Paborito ko dati. Tsaka yung yung... When you ever fall, couldn't look in your eyes. You look like an angel. Alam mo yun? Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Special. Ang siopaw na special. Ito ang trip. Ako ay weirdo. Wala lang. Kumakanta na lang ako. Mag-sense tayo. Sorry ate but I don't want to undermine, di ba, exactly how you feel for someone. But I think we're being over melodramatic here. Tama? You met the guy November 4 this year and you think you have that biggest association and impact sa buhay niya that you can affect, di ba, yung kanyang studies, which I doubt. Opo. Diba? Yan lang po sabi ko sa kanya. Wait, can you please stop agreeing with me? Can you please listen? Huh? Sorry po. Because if you know what I'm going to say, why would you call me? Why not go to bed earlier? Pa-English ako ha. May gulay. Wala tuloy, pisti. Ate, yun lang. That's exactly what I want. I'm trying to say. Please go through the normal process of getting to know each other, diba? Of making someone a part of your life because this is not normal, diba? Please deal with things one at a time, diba? Oh, and go on with your plans in life, ate. Na I know that this can happen. This can be your fairy tale story. But it's just inappropriate, di ba, na you stop your plans in life. It will be affected by him. Di ba? Well, let's just siguro kung saan pupunta ito. When you're there and you can still communicate. Sige. Di ba? Sinasabi ko I know na it's expected from us to say na kapag nagmamahal tayo, di ba, dapat ganyan ang motivation na mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Diba? Kaya lang, with all the actions that you've done, it does not back up and support what you're claiming tonight. Diba na parang umaarti ka ngayon? Nagawa mo nga siyang hindi ka usapin ng 1 week kasi busy ka? Come on! And now, it's as if you're going to die? Dahil tinawagan ka niya kanina and you're so sad? Parang hindi magka-connect. It looks like you're trying to dignify yourself sa kanya. I find it very hypocrite. And I don't even know how to spell that. Marami na bad trip sa akin. Marami na nagbasag ng pinggan ngayon. Sa akin, Papa Jack, okay lang. Kasi yun ang gusto ko sa iyo, Papa Jack. Prangka yung tao. Ha? Yun ang nagkagustuhan ko na prangka yung tao. Yun po yung pinakagusto ko sa iyo, Hindi Papa po ako Jack. tao po. Cyborg po ako. Okay? Opo. So wag tayong maging melodramatic, ate. Wag tayong OA kasi ang OA eh. Alam mo ang OA?
There are so many parts of your story I don't believe. You slept Pero lahat together yung- for 7 days na walang nangyari. It could be possible. Hindi, Papa Jack, ito, But you were i-clarify ko lang together, yung... di ba? No. Apo, ipa-clarify ko lang yung hindi ko siya natatawagan at saka nag-text yun. Yung time na yun, nung bumalik, nung galing ako na Maynila. Kasi, yung time na yun, yung phone ko talaga, nandiyan na siya, pero hindi ko talaga magawang i-text siya. Kasi, sabi ko, bukas kaya kasi itutuon ko lang muna yung attention ko dito sa project. Na Stop, magulo Ate, yung stop, project stop. ko. I still do not accept that. Opo. Stop. Alright? Then, when we commit ourselves, mga kaibigan, to someone, di ba, when you commit yourself to someone, and you say, oo, magkarelasyon tayo, hindi pwede maging dahilan yung busy ka eh. Di Opo, ba? pero sinabi ko naman Yung sa kanya, sabi- shut up and listen to what I'm saying. Opo. Stop agreeing, ate, because we all know that what you've done is something different sa sinasabi ko ngayon. Stop saying, I agree. You don't listen, you just keep on saying things. Opo. If you're just calling Masyo to dignify yourself, well, then go to bed earlier and drink your milk. Pag may sinabi ko, ka ng alam mo pala, ba't tumawag ka? Nakakabwisit! You are not listening! Ngating kita dyan eh. Asan ba yung extra pangil ko? Why are you laughing? Ba't ganun pag nagiltaw natatawa pa rin kayo? It's bad tripping me, ha? Okay? Po? Ano man ang paliwanag na bigay mo sa amin? Sa lang alam namin dito. Hindi mo siya tinext ng 1 week tapos. Whatever the excuses are, ending, hindi ka pa rin nag-text ng 1 week and you can afford that. So don't act as if mamamatay ka nang hindi mo siya makikita or he is the biggest part of your life kung kaya mo siyang tiisin ng 1 week. Hipokrita! Ha! Rawr! I'm just so mad. I look like even cuter now, see? Nakaka-author eh. Sobrang kakainin ito. Okay? Opo. Puro tayo arte. Wala tayo pinatutunguhan eh. Ayaw pala pa yung sinasabi ko. Agree ka lang, agree sana. Sinabi mo, I invoke my right. Ganon. I invoke my right to self-mutation. Walang banggitan ng pangalan dito. Baka mamaya, puntahan ka sa bahay yung loko ko. Self-mutation. I want to mutate. I want to be Gambit or Jubilee. Gano'n. Or Rogue. Storm. Okay? Opo. May mensahe ka pa sa kanya? Sa'yo na lang po, Patsyo. Okay na ako sa kanya. Kasi baka magkita pa daw kami itong December po eh. Baka puwi pa ako para magpaalam sa lola ko po. Papa Jack. Naano kita dyan? Thank you, Papa Jack, ha. Kasi, ayun, buluhan na siguro ako nga. Kasi first time ko lang talaga na nagdang sa akin ng ganito po eh. Na yung tinanggap po ako ng buo-buo. Let's not overdo things. Opo. Alright? Huwag Opo. tayong manage your expectation. Binambos ko yan. Huwag tayong parang, inis ako. Nagiging monster tuloy ako. Ay, Papa Jack, by the way, baka mga ngailangan ka dyan ng mga office furniture sa office niyo, ha? Hindi. Bakit? Huwag mo kang bentahan. This is not a marketing talk. You, muretam na eh. Ano yun? Okay? Papa, thank you, Papa Jack. Thank you. Sige na. Salamat sa pagtawag. Sige po. Bye-bye. Kainis. Hindi ko nalunukin, ha?
Stay in place. Chillax. Anong stay in place? I'm not going somewhere. Lady, are you crying? Do the tears can make you cry? Mali. Kainis. Bakit ko na sa ganun mga diba parang nagagamuntiisin ng one tapos aarte ka na parang siya ang kabuuan ng lahat. Ano yun? Ay, nako. Sabi nung kaibigan ko, bro, aga-aga wag kang high blood. Paglit na lang ako. Loko ka. Kala ko concerned ka. Hoy, Mark Junimar, Tarka Romero. Hi, Pops. Kamusta ka na? Hello daw kila Edric Buenaventura, Junessa at DJ Valdez, Tina Manson at Voven Garcia ng Bingo Bonanza Mega Mall. Maligayang pakikinig po. Ayan. Ay, nako. At hello po sa mga sa mga nilalang na kanina ay naglulupasay na naman sa epekto ng TLC The Drama Special. Bangan niyo yung bukas. Ay, PHT. Diba? The most maganda dapat merong introduction. Isang tulog na lang. Matutunghayan nyo na ang pinaka madamdamin. The most intense. The most captivating. The real life drama. Almost. Of Chico Loco and Missy Hista. Pwede, no? Ganun, Basta bukas si Chico Loco at si Missy Hista, mga kaibigan, yung pinakaseryosong role nila tomorrow sa TLC Drama Special, ito yung kwento ni Rina. Yan. Or Rena ba? Rina. Mga kaibigan, si Rena ay tumawag sa atin nung, tignan ko lang nung October 23 lang, mga kaibigan. October 23 lang tumawag si Rena sa atin, or Rina, kung ano man basa dyan. At bukas, isa sa dula, yung kanyang drama. Alauna hanggang alas 2, yung sa TLC The Drama Special. Pakinggan nyo, baka mahuli ka sa kwentuhan sa kanto, kasi bukas may pagtitipon sa lahat ng kanto, may chismis sa pag-uusapan, yung The Drama Special, Abangan nyo si Chico Loco, mga kaibigan. Promise! Wala na po eksena kumakain siya. Di ba yung lagi eksena ng Chico? Di ba? Lagi may kinakain, may kutsarang tumutunog, may plato, kung hindi may plato, umiinom ng kung ano-ano. Pisti! Yun, So, bukas, mga kaibigan, kanyang pinakaseryoso. So far, sa lahat na nagawa namin, sa mga sumusuporta po sa amin The Drama Special, mga kaibigan, maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye po. Bukas siya, mga kaibigan, please. At hello nga pala sa Oli Taxi TXX885 si June. Maligayang pakikinig po. At anak, sabi na nanay, pakibati mo nga si Madam Maika Balanay, advance happy birthday, anak. Sabi na nanay ko, okay po ma, opo, thank you po. Nakahanda ba si Ma'am Connie Abrasado, sabi ng mga taga Cebu. At pabati naman ako, ayan, MC Mike at yung asawa niyan si Angel Go ng Pasay City at Rhymes Computer Shop. Tune in sila ngayon sa iyo, kuya. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. Maraming salamat po. Greet ko lang po. Shira Manipes, Ate Gingging, also to Kevin Bontian from Carmen, Cebu, yan. Ate Sonny or Sunny, Kuya Enan, Kuya Olay, yan. Or Olay, kung ano man yan. Ayan, nataga Harrison, Pasay. Maligayang pakikinig po. Papa Jack, pa-request naman ng kantang Thank You for Loving Me. Uy, bili ka CD mo. Wala kami noon.
Ano ba yung kanta? Thank you for loving me. I'm sorry that the chairs are all torn. And these are my salad days. Ay, iba pala. Gold pala yun. Gold! You got the power. You're indestructible. The letter is up next, mga kaibigan. It's www.loveradio.com.ph. And I say it again, it's www.loveradio.com.ph. That's my number. So please, my number, our website, para makapag-send ng entries at the letter portion. And we want a letter that's coming from the heart. Alright? We want a letter that's coming from the heart. Alright? Ayoko nang galing sa dictionary. Marami kasi sumusulat, mga kaibigan, maisaksak lang! Yung mga highfalutin na words nila, isasaksak nila, magamit lang kahit walang kinalaman sa idea ng sulat. Pag-read po, yan, Louie Abad. Maligayang pakikinig po. Ay, nako. Naalala ko pa nung inaanes pa lamang kita. Ay, nakaantabi pala yung singer. Hay, Papa Jaire, mamaya yung kantang panghulian para may mag-abang. Ba't nga pala nabuo mo yung kantang Magkabilang Mundo? Parang laging pang broken heart. Parang, yung buko ba yan, Pang naghihiwalay? Hindi, no? Pang magjawang tumanda magkasama, no? Tama ba? Yung magkalayong agwat, kakawin ang lahat, mabasa'yo lang ang... Yan. Pang magjowang, So, wag niyong gawin team song yan pag nasa Batangas ka lang at nasa Maynila yung jowa. Hindi mag-stop eh. Di ba kasi dito ay umaga, dyan ay gabi. Parang hindi sa swak. Ha? Dapat iba. Dito ay gabi, dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasabay. Pwede. Ay, mga kaibigan. Papa Jack is my name, and this is TLC True Love Conversations. Usapang strictly mampuso, mga kaibigan. At sama-sama together hanggang later, 2:30 later, mga kaibigan. TLC, the letter, and Papa Jack's Wild Confessions. In the meantime, I'd like to bless song from Barry Manilow. Di ba? Ang title ng kanta ay Somewhere Down the Road. Oh, sakto, di ba? Sabi ng kanta ay we have the right love at the wrong time. Ay! Bangga! Guess I always knew inside. Ayan. Tapos, susundan ko ng Why Can't It Be? Pang-edad ko to, mga kaibigan, pang malakasan to. Ano bang umpisa ng lyrics ng Why Can't It Be? Ang umpisang kanta niya, ang lyrics yan ay You came along unexpectedly. Yan. I was doing fine with my little her world. Diba yun? Ang maghiwalay din yun. That's the only place I know you could be mine. Huwag na kang kantay, masisira ko pa yung mood. Ay, sulat na, mga kaibigan. A few songs for our caller. Somewhere Down the Road and many more. Para ba sa inyo lahat? Pwedeng pang iyakan to. Bakit mo ako iiwan? Mamimiss kita.